Eto, 2 araw na lang o 3 araw na lang at eleksyon na. Pero alam ba ninyo na ngayon iba na ang galaw, iba na ang pinapakalat. Posible daw na merong dayaan, ayan na nga ba ang eleksyon sa Lunes. So kinukondisyon na ng mga alanganin, ng mga hirap manalo, or mga anti-Marcos na sila'y baka daw dayain. Ngayon pa lang, iba na ang sinasabi. Dahil alam nilang hirap sila, hindi lang makukuha yung target nila na makuha ang Senado. Kaya pinapalabas yung kanilang kahinaan, hindi nila matanggap. At ang sinasabi ay posibleng dayaan. Ibig sabihin, gusto nilang palabasin na hindi malinis ang eleksyon. Iyan po ay napakadumi na senaryo, napakasama na mga publicity at ginagawa. Kung wala kayong tiwala sa eleksyon, huwag kayong kumandidato. Dahil ang eleksyon ay sinasabi ng saligang batas na ang COMELEC ang eksklusibong nagpapatakbo ng eleksyon. Kung wala kayong tiwala sa COMELEC at sa ating mga batas, bakit pa kayo sumali na lumaban? Kumampanya kayo sa tamang oras at panahon. Ngayong mahina kayo at tagilid kayo sa labanan. Sasabihin nyo, magkakadayaan, posibleng magdayaan, mawawala kayo. Ibig sabihin yan, gusto nyong ikondisyon sa isipan ng tao na pag natalo kayo, dinaya kayo. Wow! Yan po yung napakadumi na sistema. Napakalumang pamumulitika. Again, hindi po mangyayari ang dayaan. Kasi po computerized ito, nakalatag lahat, tiniyak na po ng PPCRB. Yung pastoral group na volunteer na sila may hawak ng record at alam nila ang kaganapan from day 1 hanggang sa uli, hanggang sa matapos ang bilangan. Kung ano ang record ng COMELEC, yun din ang trabaho ng non-government organization ng PPCRB na deputized, accredited ng COMELEC na allowed sila na magsabi kung sino ang mga leading canvassing nationwide. Kaya at iba pang sektor. Marami mga watcher ang political party at mga kandidato nationwide from local to national. Ginawa ng lahat ng pamahalaan na maayos ang eleksyon. Tapos ngayon, palapit ng halalan, sasabihin nyo, posible ang dayaan. Di ba? Isang pagsabotahe ito. Again, paninira sa sistemang politika ng Pilipinas. Sinisira na naman tayo sa international community. Sinisira naman tayo nitong mga grupong ito para masira ang imahe natin sa eleksyon. Ginagastusan ng Pilipino. Ginagawan lahat ng paraan para tayo makahabol sa international level, sa international ng maayos, malinis at mabilis na eleksyon. Pero ang sumisira ay mga Pilipino rin, nakaalyado o kasama ng mga politikong tagilid kasi ayaw sa kanila ng mga botante. Kumampanya sila ng 3 months, ngayong palapit ng eleksyon at hindi sila tinangkilik ng tao, papalabasin, posibleng dayaan, para sabihin sila'y nadaya, dinaya, kaya hindi manalo. Isang karumaldumal o isang hindi po karatanggap-tanggap na mga statement. Kung saan nanggagaling yan, alam mo na yon. Alam na ninyo yan. Hindi yan manggagaling sa kandidato ng administrasyon, hindi yan manggagaling sa matitinong kandidato, yan ay nanggagaling sa mga makasarili at mapanirang grupo. Sasali sa eleksyon, pagka natalo, sasabihin dinaya. Pinayagang kumampanya ng napakahabang panahon, 3 buwan na kampanya, hindi sila tinanggap ng tao. Ngayong mahina, sasabihin dadayain. Wow! Anong klaseng mga tao kayo? Ingatan natin, huwag nating iboto, huwag niyong iboto ang grupong ganyan ang galaw na sumasali tapos ayaw tanggapin ang magiging resulta at sinisira ng magkakaroon ng dayan. Isa na naman pagsabotahe at pagsira sa imahe sa political exercise ng bansang Pilipinas. Grabe na po ang ginagawa nila. Okay? Any comment, reaksyon, malaya po kayo. Ito nga pong kumakatawan sa Duterte Youth Party List ay hindi naman po mga hindi naman mga kabataan yan, mga matatanda na yan, mga hukluban na yan.
Kaya nagtataka ako bakit tinawag Duterte Youth Party List. Hindi naman mga kabataan yan. Ang alam kong kabataan, yung pong mga nasa level pa ng mga SK, di ba? Siguro baka hanggang 18 years old. Pero yung pong mga ganyang mga kitatanda na at nagpapanggap pa pong kabataan, dapat yan, dinidisqualify ng COMELEC yan eh. Diba? At sabi pa nitong si Ronald Cardema, hindi daw niya kinausap si BP Sara patungkol po dito sa impeachment complaint na ipinasa laban po sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Sino naman ang magsasabi ng katotohanan? Diba? Sino pa magsasabi na nakipag-usap kayo o nag-usap kayo ni Sara? Siyempre, walang aamin. Diba? Siyempre, walang magsasalita na nagkaroon ng usapan. Diba? Ito po halatang-halata naman na political lang to, motivation at pamumulitika lang nitong si Ronald Cardema na isa ring fake news peddler. Isa rin to sa mga nag-fake news patungkol po doon sa sa TRO ng Supreme Court. Alam ko ang nakasuhan ay itong si Lambino na kumakandidato ding senador at ito pong si Ronald Cardema. At nagbanta nga to sabi nga nito, ang NBI daw po ay paparusahan niya kapag daw po nanalo ang Duterte Youth Party List. Nako alam na natin talagang mayroon pong masamang balakin itong mga taong ito. At ito po yung mga paghihiganti talaga ang pinaka-motivation nila para po ito nga si Pangulong Bongbong Marcos ay i-impeach or sampahan po ng impeachment complaint. Saka nakakita ng ang presidente, nagtatrabaho, pata sa lahat ng kanyang ginagawa, sumusunod sa batas, tapos sasampahan pa ng impeachment complaint. Diba? Napaka-ipokrito po nito mga taong to. Halatang halata po ang kanilang kagustuhan na maipaghigante ang nabubulok nilang anito doon po sa Dahig, Netherlands, na ngayon po ay ika-2 buwan na po ng pagkabulok sa kulungan. Ayan, happy 2nd month. Mansari. Happy Mansari, Digong, dyan po sa ICC. Diba? Palakpakan natin si Digong. Diba? Buhay pa, diba? Nabubulok sa kulungan. 30 years. Kayang-kaya ni Digong 30 years. Ay, wala ya kay Digong. Kayang-kaya niya nga, Silvia. Kahit nga 40 years pa, hatol ng ng ICC dyan, kayang-kaya, diba? Yan si Digong. Digong lang malakas, diba? Digong lang malakas sa ICC. Hanggang ngayon, nabubulok sa kulungan, hindi makalaya. Naku, nadinig na ba nyo yung speech na naman ni Vice President Sara Duterte sa Liwasang Bonifacio ng isang gabi? Abay, punong-puno ng drama at hinanakit. Punong-puno ng galit at paghihigante ang mga statement na akala mo argabyado sila. Nakalimutan niya rule of law. Nakalimutan niya may mga batas. Ang kanilang idinidiin, sila ay pinababagsak daw ng gobyerno. Sila daw ay sinisiraan. Talaga lang Gobyerno pa ang naninira sa inyo. Samantalang ang layunin nga ng gobyerno ay unity, pagkakaisa, development, kaunlaran ng bawat Pilipino. Pero hindi naman kayo sumama. Ang mga Duterte ang nanira at sumira araw-araw. Sa press conference, sa mga rally before, hanggang sa bago nakahuli si Duterte, pero mang ginawang pagtulong sila, wala. Pero ngayon ang pinapalabas ni Sara doon sa kanyang speech sa harap ng mga taga-suporta nila, ayun, sila daw ay pinababagsak. Sila daw ay hinaharas. Hindi na daw umiiral ang batas. Hirap na raw ang taong bayan. At kung anong mga negatibo. Kayo ba naniniwala doon? Naniniwala po ba kayo? Diyan sa kanyang klase ng mga pahayag? Yan ay kabaliktaran ba ng mga nangyayari? Ngayon nga, ang ganda ng balita, umabot na lang sa 1.4% ang inflation. Bumababa na ang bilihin. Napakagandang koleksyon ng BIR at ng customs. Tumaas ang percentage sa unang quarter ng taong 2025. Gumanda ang ekonomiya, dumami ang turista, dumami ang nagkaroon ng trabaho, tagumpay ang mga job fair na nagbibigay ng trabaho sa mga walang hanap buhay. Patuloy na binibigyan ng murang pabahay ang mga walang bahay. Patuloy na binibigyan ng mga libreng titulo ng lupa ang mga farmers. Patuloy ding tinatanggal na yung utang at interest ng mga farmers sa gobyerno. Diba? Yan Pero hindi yan nakikita ng mga anti-Marcos. Pinipilit ng inululutang ay sila daw ay argabyado, sila ay pinahirapan. Pero doon sa napakarami kong binanggit na development kaunlaran ng ating bansa, wala naman silang nagawang tulong doon. Hindi nila ni-recognize yun.
Pero kung matino kang Pilipino, yun ang totoo. Bumababa na yung presyo ng bilihin, 1.4% na lang, dumadami ang may trabaho, dumadami ang mga dayuhang kapitalistang pumapasok, dumadami ang turista, dumadami pa rin po ang may tiwala sa Pilipinas, at patuloy na kinikilala sa international community ang ating Pangulo. Di ba positibo lahat yan? Kaya nga, Pilipino pa rin na makasarili ang sumisira sa ating bansa. Iyon ang nakakalungkot. Ayaw nilang tanggapin ang development. Ayaw nilang tanggapin ang kabutihan. Lagi nilang sinisira dahil dun sa kailang interes na sila ang maghawak ng gobyerno. Sa kailang interes na sila ang tama at sila yung totoo. Kabaliktaran yun. Pag pinatupad ang batas at hinabol sila, harassment ang kanilang bintang. Pag pinairal ang batas, rule of law, sasabihin pananakot sa kanila. Walang sala sa init, sala sa lamig ang kanilang pananaw. Any comment, reaction, malaya po kayo. Please like and share ng lahat ng ating topic na pinag-uusapan dito. Yan po yung ating sinaginagawa, yan ang katotohanan, trabaho ko at obligasyon ko bilang political blogger, bilang traditional media, sabihin natin ang totoo at ito yon. Buti pa sana kung ang nagdemanda dyan ng impeachment complaint kay PBBM ay, let's say, Pablo Partilis. Hindi, Duterte. Ano ba ang Duterte? Sino ba yung presidente? Sino ba yung dating presidenteng nakakulong, nabubulok sa kulungan? Diba? Kaya ito po talaga, pamumulitika, papampam. Baka nga naman na maka-score sila at baka lumusot nga naman, di ba? Baka nga naman na yung kanilang ginagawa mapansin at magresulta sa dagdag boto sa kanila. Pero tama yung sinabi ni Sir Mike Abe, patapos na ang 19th Congress, papasok na ang 20th Congress. Ngayon, paano pa matatalakay ito nga impeachment trial na ito kaya PBBM o impeachment complaint kay PBBM kung patapos na ang Kongreso ng 19th Congress, di ba? Kumbaga, ito po talaga papansin na lang, para lang masabi na meron silang paninindigan, meron silang tinatayo, kumbaga, tinatayuan nila ang pagkakahuli kay Digong. Style nyo, bulok, mga bugok na to. Hindi nyo mauuto ang taong bayan sa ganyang diskarte, sa ganyang kaparaanan. Yung pong mga ganitong style ni Cardema, nako, ano po, basang-basa na. Basang-basa na yung mga ganyang papel. Bumenta na yan hindi na yan papatok, hindi na po yan kakagatin ng mga kongresista. At isa pa, ewan ko lang napakaraming eksperto sa batas. International man o sa Philippine law. Napakarami pong nagsasabi na ang ginawang pagpapahuli kay Digong, pagsuko kay Digong sa ICC ay naayon sa batas ng Pilipinas at sa international law. Kasalanan ni Digong yun umalis siya sa ICC. Kung hindi siya umalis sa ICC, hindi sana ganito kakomplikado ang sitwasyon at hindi sana malilito ang mga tukmol niyang tauhan. Yung mga tukmol niya na mga kapanalig, hindi sana malilito. Kasi naguguluhan po sila. Bakit ko nasabi? Sa Senate hearing, pinagpipilitan nila yung Rome Statute. Rules on Rome Statute daw. Meron daw dapat sundin sa rules ng Rome Statute. Anak ng teteng, umalis na nga tayo ng ICC Susundin pa yung Rome Statute. Ipagpipilitan pa rin na dapat sundin yung Rome Statute. Umalis na nga tayo doon sa ICC. Diba? Conflict Conflict talaga, nakakalito. Pero kung ikay isang matinong Pilipino, isa lang ang dapat mong intindihin. Si Digong ay nagkasala, may nagdemandang mga Pilipino doon sa ICC, naglabas ng warrant of arrest ang ICC, ano ang dapat gawin? Hulihin si Digong, isuko sa ICC. Diba? Yun lang. Wag mo nang gawing komplikado. Kasi kapag inisip mo pa yung Rome Statute, yung 5891 ba yan, kung anumang mga batas yan ng Pilipinas, malilito ka. Pero dun lang tayo sa pinakasimple
Nagkasala si Digong sa mga mamamayang Pilipino, may nagreklamo sa ICC. Naglabas ng warrant of arrest ang ICC, nakita ng probable cause yung kaso ni Digong na dapat talaga siyang damputin, at pang-apat, kailangang hulihin si Digong at kailangang isuko ng Pilipinas. O, tapos ang usapan. Diba ganun lang po kadali. Kaya lang nga po, hindi po talaga iintindihin niya ng mga maka-Duterte kasi nga po, hindi pabor sa kanila. Yun lang yun. Hindi pabor sa kanila eh. Pero kung pabor sa kanila yan, naku, matagal nang ano yan. Matagal nang mga nagsampa ng demanda yan. Siguro, wala nang maisip na paraan para makapagpapampam etong si Cardema at yung kumakandidato sa Duterte Youth Party List. Kaya po ang kanilang naging takbuhan, impeachment complaint para kay PBBM. Kaya lang nga po basang-basa na ang mga ganitong pagkilos, ganitong pagpapapampam, papampam na lang po yan si Cardema. Sana nga matalo yan kasi kapag po nanalo yan, maghihiganti daw po siya sa NBI. So ilamang po, maraming salamat sa video ni Sir Mike Abe na ating nireaksyonan. Salamat sa mga manonood natin, mga tropa pips natin dyan. Happy Mother's Day po sa inyong lahat. Lahat ng nanay, mami, tita, lola, ate, lahat po ng mga mother dyan po sa sa ating mga kaibigang OFW at dito po sa Pilipinas. Happy Mother's Day po, Mama Chup Chup. Love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Mike Abe Opinions at MA Pinoy TV dito po sa YouTube. Support niyo po si Sir Mike Abe. Maraming salamat.